Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:14. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon, mga hangkat at tumbangon, mga bagay nga importante, aton ginahanungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Ikuti-ikuti, oh. May hapon mga kabiyanan, welcome sa isa naman ka-edisyon sa programa Bantay Banwa. Bing pabiyanay ni sa ngalan ni Joseph Paul Tarosa. Updinin niyo ako for 50 minutes sa ato sing pagpangalagad mga kabiyanan sa karon iyang Martes, May 27, 2025. Ulihin na ini nga Martes sang bulan sang Mayo tuig 2025. Angin ko pa daton in a while by Zoom. Kung nami ang yes ni iyang signal ni Dr. Wendell Marcelo. Ang atos ni nga paghahambalan ng tuhoy sa programa ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang Benteng Bigas meron na. Ang Iloilo isa ini sa mga magahiwat or magapanugyan sa mga vulnerable sector. Magabaligya isang bugas nga tag 20 pesos kada kilo. Ibalo nato ng detalye nga kusadin ang beneficiaries sa vulnerable sector diri sa province for the said program will be ang mga malnourished nga mga families, no? Mga kabataan medyo hindi bala o kun putot, kulang sini sa bugat, and ang ila sini iyang edad hindi balanse sa ila sini nga height kag bugat. Magabaton na kita report mga kabiyanan sa mga natipon man nga mga balita all over Western Visayas, particular man sa bahin sa Commission on Elections ang pagbato na sang SOSE, no, sa mga nagpadalagan sa ila sining kandidatura sang May 12, 2025 elections. Pero bago na mga kabiyanan, sa aton sa niya paghibalo sa pinakauliman nga lakat sang panahon. Ara sa aton nilinya si Jeff Makiling sa Pag-asa Iloilo. Ibaloon ta ang latest sa lakat sang panahon. Jeff, mayong hapon, ano ang lakat sang panahon subong adlaw? Ito, mayong hapon dito na sa latest weather update sa subong adlaw, Tuesday, May 27, 2025. ITCG at apekto sa Mindanao, Palawan, is tourism na yung apekto sa the rest of the country. Meanwhile, dahil sa Western Visayas, maging mga dalawang mga kanaitan, ugalas sa scattered na pagulan, mahina saan pa nag-growth to gating sa ITCG. Mahina tutog ko sa langan sa drasyon na sidlangan at kamamihan na sidlangan para sa hayat dahil sa Western Visayas, baka na ito sa ralam na para tumabalot sa sandarita sa katigasa. So sa temperature natin, 26 degrees 32 degrees Celsius,
Ang ato nga forecast ng maximum heat index ara sa 43 degrees Celsius. Ang dalaga butlak 5 minutes PM aga magatuloy rin siya 6 or PM karot sa gabi. So, ito sa update din sa Ilo Power Station ang Teacher Pakita. Salamat. Yes, Jeff, mga magalabot ang heat index sa Subong diri sa Iloilo? Yes, so bali ang ating forecast nga maximum heat index mo daw ini ara sa 43 degrees Celsius. 43 degrees Celsius. Do kahapon to pareho-pareho ba, no? And ang mga areas, some areas diri sa Iloilo may mga ginbaha. And ITCC gihapon adto ang weather system and subong iya nga adlaw, Jeff. Yes, so bali sa subungan daw ini ating weather system kita ang magyapon ni sa ITCC ang mga gyapon ang kadalas ng mga pagkanton or pagpasong ulan. And especially mga thunderstorm activity possibly later this afternoon or evening or pagkahon, ma'am. Why na sang iban ng mga disturbance? Yes, so ma'am, as of now, wala may ginabantayan nga LPA sa sunod or sa tagos ang part natin. Okay. And ay paghihapon, no, na-declare sa pag-asa nga wet season, rainy season na kita? Yes, so as of now, ma'am, alam sa ating nga tawag nga transition period, pero pakapto naman ito, ma'am, sa ating tawag nga rainy season, ma'am. So same tomorrow will be the same ang forecast ninyo? Yes, so ma'am, ginasakatan by tomorrow, the same nga ng possible na effect yan dito sa panorama dito sa buwas, ma'am. Na kung sa diin nga maka-expect kita yapon ka mga pagpasang ulan or mga thunderstorm activity sa hapon or sa gabi sa kagawin, ma'am. Okay, sige. Jeff, salamat. Yes, ma'am, salamat sa mga yes, ma'am. Yes, mayong hapon. Batian mga kabyanan ang pag-asa Iloilo sa pagdulong sa aton sa pinakaulhing nakat sa panahon. Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time mga kabyanan, it's 2:21. Magabatong kita report from Genil. Magabatong kita report mga kabyanan from Genil. Ang iya sining gitampungan subong kita mga aga may kantanan sa symposium, no, from University of the Philippines. Gipauna na sang ako ni Dr. Rex Sadaba, isa sa mga naghatag sinisang lecture symposium on biodiversity. And inibalanta si Dr. Rex sa Sadaba, isa sa mga makusugid, no, or masusog nga environmentalist dari iya sa bahin sa Iloilo. Hibalonda ang latest sina. Jen, maayong hapon. Mayong hapon na mambing patigayon ining Bio Iloilo 2025 Urban Biodiversity Symposium kay nasang aga dira sa may UPV Auditorium sa diin nga gintambungan ni sa nagkalain-lain nga sektor, may ara mga estudyante, empleyado sang DENR, City Enro kag pila pa ka mga opisyal, no, ang nagtambong sa siningin hiwat nga Bio Iloilo 2025 pinakauna nga biodiversity symposium nga ang tinutuyo gid matudloan ang aton siniya nga mga kauturan sa kung paano matipigan ang aton siniya nga dunang manggad o kung natural resources kag kadungan sang ginatubang naton nga mga improvements. Ginpangunahan ni Dr. Resurrection sa Daba sang College of Arts and Science UP Visayas ang pag-discuss ang mga programa sa urban biodiversity kag urban greening program. Kabahin ini sang mga gin-discuss niya mambing amo ang pag-identify sang biodiversity sang Iloilo City, ang 3 communities kag pag-improve sang public plaza kag subong man pag-identify sa mga native plants kag bird diri sa may syudad sang Iloilo. Kay bala naton nga ang Iloilo City may mga areas nga gina-improve, no, kag padayon ng urban greening program. Kag hindi pwede sa iya nga
nga ang aton nga focus sa development puro lang tanan infrastructure kag malipatan na ang preservation sa aton siniya nga nature. Kag gin-encourage sini ang LGU sang syudad sang Iloilo kag hindi lang sila nga taga Iloilo City ang mga attendees kita naton kag gina nga may mga counterpart officers man from the province of Iloilo at tumanto gina si Attorney Boyko no Yes, sang PGN Ro. PGN-RO nga nag atambong si ang aton nga mga official from DENR Region 6 adto man didto. So isa sa mga mayor nga topiko dito kagina ang pag-promote sang pagtanom sang native trees diri sa may syudad sang Iloilo sa pinanga amo nang aton fokusan kung diri pa lang sa aton ni damo kita sang native trees nga pwede matanom sa aton. So isa gid na sa mga ginarekomendar sang biodiversity forum kay ina nga i-promote ang pagtanom sa mga native trees diri sa may bayan sa syudad sang Iloilo. Kag ang Bayo Iloilo 2025 pinakauna ini nga activity sang CTN-RO kag nagalaom diri sila nga masundan ini kay ang gindiskussan sini Mambing kay kina ang about lecture is about sa mga makita nga mga birds kag mga tanom isda sa Iloilo River sa mga swampy areas ng syudad sang Iloilo nga natukiban Mambing nga gaamat-amat damo subong. So part sang ecosystem kag biodiversity nga gusto ma-preserve sang aton siniya nga Iloilo City Government ang ini nga mga native nga mga plants, native birds kag ang pagpadamo sa mga trees diri sa may syudad sa Iloilo kag ang ginaehemplo gid kag gina nga model amo iya ang Singapore sa diin nga ang ilaya nga city na preserve nila mga while ongoing ang development sa infrastructure na maintain kag padayon niya gina-enhance ang greening program nila. So amoy nang gusto ma-attain diri sa may syudad sang Iloilo nga sa pag-improve sang Iloilo City bilang sentro sang Region 6 sa economic activities hindi mabilin o kundi malimtan kag kung pwede i-develop pa ang mga areas pagi sa urban greening program kag biodiversity program Mambing sang Iloilo City Government kabuilog ang Senro DENR kag ang UP Visayas nga naga-suporta gid sa advokasya kag programa nga ma-preserve ang aton sini nga environment man Mambing diri sa may syudad sang Iloilo. No, naming initiative dyan, no? Kay no less than ini mga scientist ni sila or ining si Dr. Rex, no? Ang iya sini iyang mga ginapuntog gid permi para sa environment. So namigid man no ang mangin example atong Singapore sa airport pa lang kita mo naman airport pa lang na may mga makitaan ka na yung matahong mga garden. So amo sina gid ang goal no kay ang aton nga mga kauturan daw kaga especially ang active nga participation sang LGU ginapamuklat diri pagi sa sini nga forum nga mas manami pagid kon sa pagdevelop sang isa ka lugar sang isa ka syudad o kon probinsya ang aspeto sang environment hindi gid pagdulaon no kabahin sina ang mong pagdevelop sa mga ordinansa nga naga-protect sa environment para ma-preserve ini kag ang UPV knowing iti academe ni siya mayara sila sa mga scientific nga mga recommendation base sa ila sining mga researches nga tama gid ka mapuslanon kumbaga Mambing do hindi plagpat bala ang mga basihan sa LGU scientific and may data sila pila ka bilog native trees pila ka porsyento ang native trees sa distrito sang Molo sa Haro so may survey gid na ang UP kag specific sila sa ila pila ka mga facts kag helpful gid ni sa pagdevelop sang mga ordinansa kag sang mga layi sang lokal nga panguluhan para nga mapabilin niya ang biodiversity diri sa may syudad sang Iloilo Mambing. Yes, and syempre ma-reciprocate with the province kay from the province or from the city tiga kadto sa province man ang province kadto man sa syudad sa Iloilo. So na-mention mo nga si Provincial Government Environment and Natural Resources Chief no si Attorney Boyko to join sang symposium dyan. So ang katuyuan gid diri Mambing is ang awareness gid advance awareness sa aton nga mga leaders
especially sa pag-aulikid sang environment naton diri sa may syudad sa Iloilo kag sa mga kaiping nga mga kabanwahanan nga hindi pwede nga ang development mag-focus lang sa isa ka aspeto kundi ang protection sa environment dapat mapabilin gid kay example gina ni Dr. Rex Sadaba siya amo na nga gina-promote ang healthy lifestyle sa syudad sa Iloilo kay encourage kita sa mga manok jogging sa mga runners nga mag-healthy lifestyle. Kaya kung wala sang healthy lifestyle, kung hindi ang aton ng environment, maabusuhan naton wala sa mga kasubong sining nga lugar, Iloilo Esplanade, kag diin pa nga mga gina-develop nga center sa mga Zumba session, masing naton nga magdamo ang mga balatianon, kag dako ini nga cost para sa gobyerno, nga ang resources ng gobyerno ma-focus sa pagpaayo sa mga nagabalatian naton nga mga kauturan. So, ang purpose ang isa pa isang biodiversity symposium nga ma-realize ang publiko nga paagi sa pag-promote sa healthy lifestyle at healthy environment, malesen man ang gastos ang gobyerno sa pagbulong sa mga balatian na mambing ang greatest impact gid sa ikaayong lawas ang isa sa ginaduso sang sining nga forum ang kay nagid patigayon paagi sa sining Bayo Iloilo 2025. Okay, sige. Ang madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, report. Thank you, Jen, sa report from UP, Ogun University of the Philippines, Visayas, mga kabyanan, ang ining symposium nga ginhiwat subugid na mga adlaw, no? Full day, ina nag-umpisa 8 o'clock sang aga until 5 ini, no? Sunod iya kay Dr. Resurrection sa Dapa. Ang aton sa iya nga pagdayaw sa ining mga hilikoton para nga ma-improve, no, makaangkon sa mga manami, no, nga mga palibot, ma-maintain nato ng katindo kag ang ining sinalayo sa aton sa iyang syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang aton oras, it's 2:32, maghahatag ako na isang pila ka mga pahanumdom. Hopefully, may ara kita sang pila ka mga update sa bahin sang programa ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Ang Benting Bigas meron na o BBM program na kung sa diin ng Iloilo, isa ini sa mga area sa Visayas nga magabuylog sa sining program and ang mga beneficiary gintumod una sang local government unit sa province of Iloilo ang ining hatag sang sining priority sa mga vulnerable sector. So sa province of Iloilo, mga kabyanan, sa mga malnourished nga pamilya, nga kung sa diin ini ang aton hibaloon sa bahin sang Provincial Health Office nga mo ang tulingan ni Governor Arthur Defensor sa pag-identify sa mga beneficiary for this program. Stand by. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Ang ating oras, it's 2:34 sa ato sining pagpangalaga diri sa programa. Ang aton sining pagpakigangot kay Dr. Wendell Marcelo sang Provincial Health Office. Sibalo naton bala kay na-mention ko kay ang ining programa ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. may ara sang pagpatuman
sa bayan ng province of Iloilo. On the parts ng LGU Iloilo, si Governor Arthur Defensor Jr. nagpagawa ini sang executive order. And part of that, sa sining executive order, may ara sini katungdanan ang Provincial Health Office tungod sang sining pag-identify sang beneficiary. Though wala pa na-roll out ang program diri iya sa Visayas area, particular sa Iloilo, nauna na nga na patuman ang Benting Bigas meron na o kon BBM program sa bayan sang National Capital Region. Sa Iloilo, sa Bacolod City, hibaloon naton ina dugang kay sana pakigangutan sang Radyo Pilipinas by June, no? First week of June, ang Bacolod City magahiwat man sang pareho nga pag-prioritize sang vulnerable sector nga baligaan sining 20 pesos per kilogram nga bugas. So liwat sa aton nga linya si Dr. Wendell Marcelo. Doc, good afternoon. Mayong hapon, Ma'am. Yes, Doc. Mayong hapon gid. Sa inyong mga tagpalamatikag viewers. Yes. Doc, regarding sa program o kung sa program nga ning ang Benting Bigas meron na program, which ang Iloilo isa sa magapatuman man sang sining programa and nag-launch na si Governor Defensor, no, by signing the executive order, no, nagligad nga mga weeks. So ang beneficiary will be ang sa province of Iloilo will be mga vulnerable sector, particular identified na mention niya nga dapat ang maka-avail sini is ang i-prioritize is the families nga mga malnourished, no, ang ila sini nga kabataan. Yes, Doc, anong pinaka-latest na dala, Doc? Anong update after the launching sa executive order nga sini ni ginpagawa ni Governor Defensor Doc Wendell? Yes, utod-utod ikaw, Doc. Ang ang imo sinisiguro nga internet connection. Hina siguro internet So connection. na, Ma'am Bing, no? Yes, go ahead, Doc. Liwat, Doc. Ano ang pinaka-update na after nga gin-launch ang EO? Yes. Yes, so why na, Doc? Ang signal mo, Doc. Siguro tawag ta si Doc, no? I-ano naton para nga mas klaro ang aton sining makuha nga information with Doc Wendell, no? Ibaloon tabla kay importante ni, no? Kay kadamo na sang nagapanawag diri, no? Sa Radyo Pilipinas mga kabyanan kung kung saan ipatuman ang pagbaligya sang 20 pesos per kilogram nga bugas, no? So hibaloon naton ni mga kabyanan. And ang update lang ini, no? Hindi man ni naton mahibaloan gid ang or mahibaloon naton gid ini through Governor Defensor gid, no, kung saan ang pagbatuman sini. Yes, Doc, ga utod-utod ikaw sa Zoom, no? Pero siguro, Doc, dali na lang mas klaro kita. And anong update on the parts ng Provincial Health Office sa identification sini, Doc, sa mga beneficiary? Yes, Ma'am Bing, no? Sa nahambal ko na, ang probinsya sa Iloilo nag-target gid nga mapatuman ang rollout sini sa pinaka-dasig nga tiyento, no? So subong, gina-finalize na naton ang master list sa mga beneficiaries. Kay base sa executive order ni Go, ang mangin priority sa sininga programa ang mga pamilya o mga panimalay households nga may undernourished children. So kung ano gusto niyo sa undernourished children, pwede nga may underweight, pwede nga may wasted, or stunted nga kabataan. So amo nang priority. So amo nang gin-localize, amo nang provincial ni Gov nga ang food security ginaangot niya ini sa programa sa nutrisyon. So nga amo na nga ang nangin titulo sang sininga programa sipag at syaga, siguradong pagkain, tiyak na galing kalusugan. So base sa guidelines man
nga ginpagwa no ang sini nga executive order ang mangin beneficiaryo nga mga pamilya ang mga na-identify nga pamilya nga may undernourished. So anong mangin basihan ang aton nga Operation Timbang Plus nga available na, which is ang 2024 naton nga Operation Timbang. Base sa aton nga Operation Timbang Plus 2024, mayara kita sang 11,776 nga target beneficiaries. So target beneficiaries pa lang ni no. So posible pa ina nga mas manubo no kay base may mga duplication. So amo na nga ang aton ginaobra subong gina-finalize gid naton pamaagi man sa aton nga mga local government unit ma-finalize ang master list sa mga beneficiaries kay sa ila magkahalin no kay ang nakaptan lang sa subong sa probinsya numero. So kinahanglan naton sa mga ngalan sa mga head of household sa mga kabataan nga underweight, wasted, kag stunted. So subong hopefully subong nga semana ma-finalize na naton. Actually bago lang gitapos may ongoing man nga consultative meeting para sa mga local government unit para ma-finalize ang ilang nga master list no. So ang plano once ma-finalize na paghimuan sang unique identification card na may QR code ang ining mga pamilya no nga may identified nga may undernourished nga mga kabataan kag ining gamiton para during sa distribution sang aton nga bugas no sa aton nga mga kabanuhanan. So ongoing pa gid no gina limpyo pa ang possible nga operational implementation sa sini nga programa halos kada semana no. Within a week damo nga pamitingay kay balanta nga sa umpisa may gamay nga learning curve kung paano gid ni siya implement. So amo na man ding no kay aton gobernador isa gid ka nutrition champion gin priority gid gintagaan prioridad ang mga panimalay nga may undernourished para masabat hindi lang ang food security but ma-address ang malnutrition problem diri sa aton nga probinsya. Okay, so samtang gina-finalize may mga iban pagid nga mga activity doc ang aton sa nga pakigangot no sa kay Dr. Wendell ang finalization sang listahan sang mga undernourished nga kabataan no ang mga family nga may mga undernourished nga mga kabataan isa ina sa iya sa niya nga ginatumod no sang karon iya nga pag hiwat no sang provincial health office. Yes, doc, so meaning mga siguro way pagid sang go signal from office of the governor doc kung saan exact date. May ginatanaw ang tentative date is July 15 maka-roll out na tentatively. Pero hindi pa siya July July 15. July. So kay mga may madamo nagapanimangkot excited nga makabakal sa 20 pesos. Kay may mga proseso pa pamambing no. So natapos na ang mga preparatory measures, may MOA na, ma-procure pa sa mga kinahanglanon. So, tentatively, base sa nagligad nga meeting, hopefully by July 15, ma-roll out na ini sa mga kabanuhanan. Okay. So, kayo may mga iban nga mga mga areas sa Western Visayas, in particular sa bahin, sa region, sa NIR region, sa Bacolod City, Bali Ilaya, siguro mas mauna by June sila roll out na sang sininga program on benting bigas meron na. So aton sa diri sa bahin sang Iloilo, that would be July. Tentative schedule na doc no? Ang gina-target July 15 as per sa ulihing
meeting. Okay. Yes, so hulato nato nina and sa siguro sa pag-final si Governor Arthur Defensor. Doc, isa pa gid, I know ang isa sa mga ginasuportahan gid no since it's nutrition ang pinaka-recent to ang sa National Nutrition Council, Doc, nga paglunsar liwat sining sun. Doc Wendell, Yes, Ma'am B. ang scaling up So- nutrition. Yes, go ahead, Doc. So, nakaupod kita ng ligad na meeting no ang sa SAN, amo ni ang Scaling Up Nutrition Movement Mhm. sa National Nutrition Council kung sa diin lain-lain nga sektor nagkaupod ato dito ang national government agencies, local government units, mga NGOs, Mhm. kag ang sa media kaupod na naton kag mga universities. So ini kabahin sang inisyatibo man sa National Nutrition Council nga balaan naton ang nutrition is a multi-sectoral nga development challenge. So amo na ang kinahanglan gid matap ang mga nagakalain-lain nga sektor no para ma-address naton ang malnutrition. So diri sa probinsya sa Iloilo, amo na nga ang aton nga Provincial Nutrition Committee isa man ka multi-sectoral nga committee kung sa diin hindi lang na siya health sector o dira ang agriculture, social development, education, kag upod man ang mga NGOs naton, CSOs kay kailangan no. Actually kanahambal naton ang ini-inline yapon sa mantra sa aton nga probinsya nga more progress Iloilo no kay sa more progress it's a movement, so meaning gina-imbitaran tanan nga magbulig kay hindi ni iya lang ka local government unit. So amo man ang tinutuyo sang SAN movement nga inisyatibo sang National Nutrition Council. Mhm. Yes. Doc, thank you sa imong mga panahon diri sa Radyo Pilipinas, Doc. Madamong salamat kag maayong hapon gid sa tanan. Yes, good afternoon mga kabiyanan, si Dr. Wendell Marcelo sang Provincial Health Office no. Salamat gid sa paghatag sa aton sang mga update no. Luwig naton hibaluon gid ang ining mga update particular on nutrition nga kung sa diin ang province of Iloilo ang babakod no nga nagasuporta gid sa mga basta sa nutrisyon kinatan-aw gid no ang mga sang liderato ni Governor Defensor ang ining mga programs on nutrition mga kabyanan. So ang pagsuporta man sang LGU sa sining programa sang karon iyang administrasyon under President Ferdinand R. Marcos Jr. ang Benteng Bigas meron na program. Also sa Iloilo it would be roll out sa mga o kung sa bulan sang Hulyo no. July 15 ang tentative schedule nga i-roll out ang among programa sa Iloilo. May mga dugang kita nga announcement mga kabyanan sa ato sa pagpangalagad kay isa man sa ginasuportahan no sang kaginahibalogid perme na monitor sang Radyo Pilipinas ang mga services from the different government agency ang ining mga ila sa mga program and services. So yari ang pagkuha naton sa pila ka mga update sa bahin sa City Social Welfare and development nga kung sa diin may mga hilikoton by June man ini no, June sa bahin sang City Social Welfare and Development ang anniversary sang City Social Welfare and Development ang ila sa nga proyekto may title nga Tawag Project no. Ang ini nagamarka sang milestone kung sa diin sa pagsaulog nila sang ika-25 nga anibersaryo sang Social Laboratory for Children with Special Needs o kung Tawag Project sang Iloilo City. So nagapangayo sila sa suporta kag bilang kabahin ng selebrasyon ang Tawag Project nagabaligyan nila sa t-shirts for a cause. Ang mga proceeds ni sang fundraising direkta nga magakadto sa pagpatuman sang Tawag Project nga ginadedicate ini sa pagtibong sa pag-empower sa mga kabataan kag particular sa mga
disabilities paagi sa inclusive education. So by June 27, sa City Social Welfare Development Office Gym ang venue sang ina sini nga pag-celebrate sa ika-25 ang anibersaryo. And ini ang tawag Project for Children with Special Needs. So, mahini ang isa sa mga hilikoton by next month, mga kabyanan. Ang ato sa iya nga pag-monitor sa siniman nga activity. Ang ato sa ning oras, Philippine Standard Time, it's 2:50 mga kabyanan. Lala ko sang oras sa ato sa pagpangalagad sa karon nga edisyon. Salamat giduwat kay Dr. Randall Marcelo sang Provincial Health Office. Also, si Janelle sa iya sa iyang report sa bahinsang Biodiversity Symposium sa bahinsang University of the Philippines. Mga partner ko sa technical side, si Roy Louis Caipang sa bahinsang transmitter, si Vermore o si Bong Aventura. Pilipinas, salamat. Ako naman si Bing Pabiona. Maayong hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.